Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Irish Lorraine Esquisagan, ang magtatalakay ng Kabanata 30 at ang pamagat ay si Huli. Ito ang talaan ng nilalaman. Una, balik-aral. Pangalawa, mga tauhan at description. Pangatlo, talasalitaan. Pang-apat, buod. At ang huli, pagsusulit. Ngayon ay dumako tayo sa balik-aral. Abala ang marami sa gaganaping marangyang libing na Kapitan Tiago. Napunta ang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara, sa kanyang tatay at sa mga pari. Ang 20 pisong natira ay ibinahagi bilang pangmatrikula ng mga mag-aaral. Hindi nalaman noong una kung ano ang damit na isusuot ni Kapitan Tiago sa kanyang libing. May nagbungkahi na isang damit Franciscano at mayroong nagsabing isang frock na paborito Kapitan. Ngunit, nagpasya si Padre Irene na isang lumang damit na lang ang isusuot ni Kapitan Tiago. May mga usapang ding nagpapakita ang kaluluwa ni Kapitan Tiago, bit-bit ang kanyang panabong na manok habang puno ang bibig ng nganga. Sinabi tuloy ng iba na amunin ni Kapitan Tiago ng sabong si San Pedro sa langit. Marangya ang libing na maraming padasal at paawit, marami ring kamanyan at agwa bendita na inialay sa kabaong. Ang katunggali naman ni Tiago na si Doña Patrocino ay inggit na inggit sa libing ni Kapitan Tiago at nais na ring mamatay upang mailibing rin ng marangya. Mga tauhan sa Kabanata 30. Una, si Basilio. Siya ang inampon ni Kapitan Tiago na kasintahan ni Huli. Siya ang dinakip ng mga Guardia Civil dahil pinagbintangan na isang pilibustero at ikinulong siya. Pangalawa, Maestrado. Ang pangalawang nilapitan ni Huli at Herman Nabali upang hinga ng tulong tungkol sa kalagayan ni Basilio. Ngunit, wala rin silang napala rito. Pangatlo, Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay isang mayamang mamamayan ng San Diego. Siya ang umampon kay Basilio. At siya rin ang kinilalang ama ni Maria Clara. Sa kabanatang ito, siya ang napabalitang namatay sa malubhang karamdaman. Pang-apat, Tandang Selo. Ang lolo ni Huli. Sobrang sama ng loob niya sa nangyari sa kanyang apo. Sinugod niya ang kumbento na mayroong dalang matulis na si Bat, ngunit wala ng isa man lang ang umarap sa kanya. Kahit magkakatok siya ng malakas sa pintuan ng kumbento. Panglima, ang padre. Si Padre Camora. Ang padre na kinilalang mayroong kalokohan sa mga babae. Siya ay may malaking pagnanasa kay Huli. Pang-anim, Kawani. Ang nilapitan ni Huli at Herman Nabali upang hinga ng tulong ang niligaruhan nila ng tapang, ngunit di rin naman sila nito natulungan sapagkat di raw niya sakop ang kaso ni Basilio. Pang-pito, si Herman at Penchang. Ang dating amo ni Huli. Siya ang nagsabing karapat-dapat lamang kay Basilio na bansagang pilibustero dahil wala raw itong kabanalan. Pang-walo, Herman Nabali. Siya ang nagbalita kay Huli na dinakip at ikinilong si Basilio sapagkat napagbintangan itong isang pilibustero. Siya rin ang naghikayat kay Huli na lumapit at tumingi ng tulong kay Padre Camora. Pang-siyam, si Huli. Siya ang anak na dalaga ni Cabezang Tales na kasintahan ni Basilio. Dumako tayo sa mga talasalitaan. Una, paghihimagsik, pagre-rebelde sa otoridad. Pangalawa, pagkakatubos, pagkalaya. Pangatlo, tulisan, rebelde. Pang-apat, tagatangkilik, tagapangalaga. Panglima, magpatiwakal, magpakamatay. Pang-anim, sumangguni, pagkonsulta. Pang-pito, kukutya, pang-aasar. Pang-walo, nag-atubili, nagdalawang isip. At ngayon, talakayin natin ang buod ng Kabanata 30. Sumiklab ang kalungkutan sa San Diego dahil sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakapiit kay Basilio. Higit sa lahat,
labis na naapektado si Huli sa pangyayari. Nasa isip ni Huli ang pagpapalaya sa kanyang minamahal. Naisip niyang lapitan si Padre Camorra dahil alam niyang may kapangyarihan ang pari na palayain si Basilio mula sa kulungan. Sa simulay, di makapaniwala si Huli sa balita ni Herman Nabali na patay na si Kapitan Tiago. Ngunit, nang malaman ng totoo, ay nahimatay ang dalaga. Dahil wala na si Kapitan Tiago, ay wala nang tagatangkilik ang binata. Naging malungkot din si Huli simula noon. Binalak nito magpatiwakal, ngunit di natuloy dahil sa takot na sa impyerno ito mapunta. Dahil sa kaba, hindi mapakali si Huli kung lalapit siya sa pari o hindi. Paglipas ng ilang araw, nalaman niyang tanging si Basilio na lamang ang natitirang nakakulong, habang ang iba ay nakalaya na. Wala si Basilio tagapagtanggol o kamag-anak, lalo na't kung makailan ay namatay na si Kapitan Tiago. Balak daw ipatapon si Basilio sa Carolina. Nais pa rin ni Huli ang mga sisi ng kamag-anak na hindi nakakabatid ng mga nangyari sa kanila ni Padre Camorra. Nang gabing iyon ay bahagyang nakatulog si Huli, ngunit ito ay pagising-gising dahil sa masasamang panaginip. Kung hindi lang sana gabi at madilim sa labas, ay tumakbo na ito sa kumbento. Dumaan ang maraming araw ay hindi pa rin nagtungo si Huli sa praile. Bagamat ayaw ni Huli na lumapit kay Padre Camorra, wala siyang mapagpilian kundi humingi ng tulong sa kanya. Pumayag din siya sa pakiusap ni Herman Nabali na sa tingin niya ay huling pag-asa ni Basilio. Sa kasamaang palad, ginahasan ni Padre Camorra si Huli sa gabing iyon. Kinagabihan, usap-usapan ang pagtalo ni Huli mula sa bintana ng kumbento na ikimatay niya. Dali-daling lumapit si Herman Nabali sa kanya at bumaba sa pinto ng kumbento. Sa labas, nagwawala si Tandang Selo, ang lolo ni Huli, na hindi makakaya ang sakit na dulot ng nangyari sa apo niya. Sa kawalan ng hustisya, naisip na lang ni Tandang Selo na sumama sa mga tulisan. Ngayon, ay dumako tayo sa mga pagsusulit. Ang mga katanungan. Ang unang katanungan, sino ang nilapitan ni Huli at Herman Nabali? Pangalawang katanungan, taos ba sa puso ni Padre Camorra ang pagtulong kay Huli? Pangatlong katanungan, sino ang may pagnanasa kay Huli? Pang-apat na katanungan, sino ang ama ni Cabezang Tales? At ang panglima, siya ang nagbalita kay Huli na dinakip at ikinulong si Basilio. Narito ang mga sagot sa mga katanungan. Salamat sa pakikinig ng aking pagtalakay ng kabanata.